Well, nung 2022, kahit natalo siya as Vice President, senador pa siya noon. Diba? Senador pa siya noon. Si Bam kasi natalo noong 2019. Ibig sabihin, mas lately ay nandun pa siya sa Senado. Mahalaga yun eh. Mahalaga yun eh. No? Si Bam medyo matagal na wala. No? Sa Pilipinas kasi a year is already long sa politika. Mawala ka ng 1 taon. Tapos mawala ka ng 3 taon, ng 6 na taon, medyo significant yon. Kaya nawala si Kiko ng mga 2.5 years, mas kwan siya. Ikalawa, meron siyang Sharon Cuneta. At pagsimula ng kampanya, yung mga kaibigan ni Sharon Cuneta, na mga artista, na mga singer, kakampanya yan for Kiko. Tapos ikatlo ay parang sinasabi ni Kiko ay hindi siya oposisyon, no? May picture sila, di ba? Nito lang. Wag siyang tignan na kalaban. Dahil nung panahon ni Digong, talagang dinemonize sila as opposition. Mukhang sa panahon ni BBM, hindi naman sila dinedemonize. At meron pa silang mga selfie. May imagine mo ba yan nung panahon ni Digong? Na si Kiko, papaselfie with Duterte? So yan yung medyo iba. Kaya hindi ako magugulat kung si Kiko ay mas malapit sa Magic 12, no? Pero inuulit ko ay kung pa lang naman simula pa lang naman at ang ibig sabihin kasi ng survey is one moment in time.